Dagsana po ang mga tao sa simbahan ng Quiapo ilang araw bago ang kapistahan ng Black Nazarene. Nagsimula na rin po ang pahalik sa 3 replika ng imahe ng itim na Nazareno. At mula po sa Maynila, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, tama ka, no? Dito sa harapan ng Quiapo Church, makikita na talaga yung pag-apaw ng tao hanggang doon sa kalahati, no? Halos nung kalsada at maging dito sa harapan ng simbahan ay hindi na sila magkasya doon sa loob. Kaya nasa labas na po yung mga tao dahil na rin First Friday Mass ngayon, no? Para sa buwan ng January. Kaya marami po sa mga deboto yung usual talaga nagsisimba rito tuwing First Friday. Pero syempre, kasama na dyan yung mga nagpupunta dahil po sa nalalapit na kapistahan ng Poong Nazareno. At meron din, Connie, ditong 3 replika ng poon na pinapahalikan, no, sa mga tao. Kaya medyo may mahabang pila rin bukod doon sa mga nagsisimba. Sa puntong ito, Connie, ay makakapanayam natin, no, si Father Douglas Badong. Siya po ang isa sa assistant priest po ditong Quiapo Church. Father, pakisabi po sa ating mga nanonood, ano po yung schedule ngayon po buong araw? Alam ko may misa yan, pero over the weekend po, bago po ang kapistahan, ano po ang schedule natin? Mamaya pong 6 p.m. yung ipagpapatuloy po yung Novena Mass na meron po kaming invited na pare para pangunahan yung pagninilay para sa kapistahang ito. Kasabay nito yung huling misa sa barangay visitation na kung saan nandun po yung isang imahe ng Nazareno na iniikot sa palibot ng Quiapo, yung nasasakupang mga barangay. Bukas po ay as early as 5 a.m. ay isasara na po yung kalye na pagdaraanan ng mga replika na ipapabasbas dito po sa simbahan ng Quiapo. Sa ganun po na pagkatapos ng 12:15 na misa ay sisimulan na po yung prosesyon ng mga replikas at pagbabasbas. Sa dulo po nito ay ilalabas muli ang imahe ng Nazareno na pinangangalagaan ng Quiapo. Then, sa linggo ay magkikita-kita po tayo. Magsisimula po yung pahalik doon sa Quirino Grandstand ng alas 8 ng umaga. And then dire-diretso na po yon hanggang sa hapon yung program natin. And then yung Vigil Mass sa ganap na alas 12 ng gabi. Okay. Rafi, Connie, may katanungan kayo? Well, Sandra, syempre ang parati ng mga, kumbaga nagiging concern, no? Yung sinasabi nga na yung mga deboto dito na mga dadagsa, may mga kasamang bata. At paulit-ulit, taon-taon din nating sinasabi na wag nang magdala. Ano pa ba yung iba pang panawagan para kaya makumbinsi yung mga magulang, no, na wag nang isama yung mga bata talaga? Kung sakali po na hindi maiwasan na hindi dalhin yung mga bata, make sure na meron silang ID o identification para alam natin kung saan sila isasauli o kung sining tatawagan. And kumbaga po, wag nang ihalo sa crowd, no? Wag nang isiksik sa masyadong maraming tao. I-distansya natin sila sa prosesyon para mapangalagaan din sila at hindi sila maipit at masaktan. Marami rin ho, Father, syempre na nananamantala, hindi na maiiwasan pag ganito pong may pista po ng itim na Nazareno. Of course, ang sinasabi nga ng pulisya, magpapakalat naman sila, no, ng 2,000 na mga kapulisan dyan. Pero yung dito po sa may area ng simbahan, meron din ho kayong mga panawagan pa, no? Lalong-lalo na dun sa mga vendors, yung mga nagtitinda. Kasi minsan kahit na may mga nagmimisa, of course, nagkakaroon ho ng parang nawawala yung focus, no, dun mismo sa mensahe. Opo, yun din yung panawagan namin sa lahat po ng mga gustong kumita sa mga araw na ito. Bigyan din natin ng panahon yung mga tao na makapagdasal, makapagnilay. Huwag po ninyong pilitin, huwag ninyong kakalabitin habang sila ay nagdarasal, aalukin ninyo ng mga tinitinda. Medyo hindi po maganda. Kaya hindi naman namin pinagbabawal ang magtinda sa palibot, pero alamin po natin kung hanggang saan lang po tayo po pwedeng magtinda. Alright, marami pong salamat, Father, sa inyo pong binigay sa aming oras. At maraming salamat din, Sandra Aguinaldo. Okay po.